para kung ano man yung major concern ninyo as aspiring unit managers, no, mas masagot ko siya ng diretso, no. So ang title ko for today is 5-star AUM to 5-star unit manager, no. Bakit ko ba ito yung title ko? Because all we know, parang 5-star hotel dapat tayo, mga unit managers, no? Bakit? Ang 5-star hotel, we can give everything to our clients, no? Same with us unit managers, kailangan na ibibigay natin parang all-in package sa mga teammates natin, no? So we are aiming to become a 5-star unit manager also, no? Kung ginalingan natin nung AUM tayo, dapat magaling din tayo as unit manager. Yan, no? So I'd like to give you a quick background about myself lang po. I took up 2 courses. Dalawa po yung natapos ko. Office Management sa PUP Manila and the other one was HRM sa STI Cainta. Obviously, sobrang layo talaga nung kurso ko sa tinatahok kong industry ngayon, no? But probably, no, meron lang talagang reason si Lord kung bakit ako nandito. Ayan, I can say that I am literally a slasher. Bakit slasher? Kasi marami po akong trabaho. Meron po ba dito mga rakitista, mga ganyan. Okay, so ako marami ako naging work talaga, but personally hindi ko po gusto ang pagtatrabaho sa corporate. Hindi ko talaga siya ginusto kasi parang na-try ko siya, every week ata nilalagnat ako, tinatrangkaso ko. Kaya sabi ko mas happy na ako sa freelancing lang. Yung kumbaga hawak ko yung oras ko, wala akong boss and all. Yan, no? So I work as a stage play actor. Probably narinig mo naman na to. Pero I work as a stage play actor for 6 years. 6 na taon ko siyang ginagawa. Passion ko talaga siya. Kaya kahit pagod ako, okay lang. Pero I realized na itong ginagawa ko for 6 years, it's just feeding my passion. Pinapakain niya yung passion ko pero hindi niya kayang pakainin yung pangarap ko sa buhay. I hope that makes sense, no? I was just earning around 6,000 to 10,000 pesos in a month. Pwede ba yung ganon? Parang hindi nakakabuhay talaga ng pangarap, no? So sabi ko, I have to try another thing kasi alam ko naman, I know in myself that I can do more. Kaya sabi ko, pasukin ko yung industry ng academe. So meron ba tayong mga kapwa teachers dito, no? So nagturo po ako ng senior high school students for a year. 1 taon lang ako nagturo kasi hindi rin ako tumagal sa demand ng trabaho ng pagiging isang teacher. Nakakapagod talaga. And since I was just a part-time teacher plus private school pa yung pinagtuturuan ko, ang sinasahod ko lang every month 3,000 to 4,000 pesos in a month. Okay, so i-combine mo yung pag-stage play at saka pagtuturo, roughly around 10,000 to 14,000 in a month lang. Sabi ko, parang ang taas ng pangarap ko. So hindi siya kayang i-sustain itong trabaho kong to. That's why I venture out to becoming an events singer and host. Yan, no? So familiar naman kayo sa mga ganitong trabaho. Yan, laman ako ng kahit anong mga social and corporate events, debut, wedding, kiddie party, binyag, name it. Lahat na ata ng events na host ko, na product launching, mall shows and all, pageant, singing contest, even funeral. Kahit sa funeral kakanta po ako. Pag may nag-alok sa akin na, AG, pwede ka bang kumanta 3 songs, ganyan, papatusin ko yan. Kulang na lang pag sinabi sa akin na, AG, baka pwedeng kumanta ka na rin at makiiyak ka na din sa laman. Baka siningil ko rin sila ng ano doon, ng extra TF, no? Pero kidding aside, no, ito yung ginawa ko, and actually, no, nung pinasok ko tong industry na ito, happy na ako because you know what, I was earning, no, ng around 60 to 70,000 in a month na. So sabi ko, parang okay naman na tong trabahong to. Okay? However, hindi siya naging madali din sa akin. Dumating ako sa punto na nagkakasakit na ako kasi overused na talaga yung boses ko. Napahinga lang po ako nung pandemic, nung pumasok na yung pandemic. Okay, blessing in disguise siya sa akin. But it actually, ano rin, parang nahirapan din ako nung pandemic kasi nawalan din ako ng source of income. Yeah, no. So aside from that, if you're familiar with this, probably naririnig niyo po ito. Sumali ako ng GMA The Clash Season 3. It's a singing competition in GMA. Sumali po ako dito hindi para manalo. Sumali po ako dito pampataas talaga ng value ko as an artist, as a host, para pag kinukuha nila ako, mas malaki na yung TF ko. Nagsimula ako na ang TF ko 2,000 pesos per event. Pero after kong lumabas sa TV, naging finalist ako nito, yung TF ko from 2,000, 4,000, naging 20,000 siya instantly. Per event ko na siya. Ganon kalaki. Okay? Not until pandemic came in. Nung pumasok yung pandemic, wala yung events, wala yung shows, walang kahit ano. Okay, so nahirapan ako. And that's actually Pro Life UK came in also into my life.
Okay, so the rest is history. Pumasok ako sa ProLife UK, no, pandemic. So TLA po ako, temporary license agent po ako. Meron po ba ako mga kasabay dito, no? So bakit ba ako nag-join sa Pru? Okay, it's actually because of persistency and curiosity. Ayan. Bakit ako naging bakit may persistency and curiosity? Alam niyo ba kung sino po yung recruiter ko? Yung recruiter ko po, ayan, ito po ang recruiter ko. Familiar po kayo? Kilala niyo po siya? Ayan. Ang recruiter ko po ay si BM Cas. Huwag niyo na lang po screenshot, baka mapagalitan ako ng BM ko ha. Okay. So si BM Cas, siya po yung kababata ko. She's my childhood friend. And bakit ako na-recruit? Alam niyo po ba kung gaano ako katagal na-recruit? 2 years po ako in the making. Ang arte-arte ko, no, mag-UM din naman pala ako. Pero 2 taon po ako nagpapabebe sa kanya. Lahat ng rejections, lahat ng objections, binigay ko na sa kanya. Pero she was very persistent. Sabi niya kasi sa akin, may nakikita daw siyang potential sa akin. Sometimes ganun, no? Parang yung potential mo, kailangan marinig mo pa siya sa ibang tao. And sometimes other people will really push you kasi sila yung nakakakita talaga ng potential na hindi mo nakikita sa sarili mo. So si BM Cas, ganun siya. Imagine 2 years, no? Kung ako yon, kung 2 years, baka binitawan ko na yun, pang arte-arte nito, ayaw pa mag-recruit, tinutulungan lang naman kita. Pero siya, she was very persistent. Also, I was recruited because of curiosity. Bakit na-curious ako? Okay, so first, ayan, dahil nga 2 years na hindi siya tumitigil, ako curious ako, ano bang meron? Bakit ayaw ko tigilan na itong tao na to? Second, awards and recognitions. I have seen kung gaano well compensated when it comes to awards and recognition si BM Cas. Sabi ko sa kanya, alam ko naman sa sarili kong masipag ako, pero ba't ikaw ang dami mong awards? Bakit ako wala? Ano bang klaseng trabaho meron ka? Okay? Also, nakikita ko ang dami niyang local and international travels. Eh sabi ko nga sa inyo, kababata ko yan. So alam ko yung pinanggalingan ng pamilya namin parehas. Okay? So hindi naman parang kumbaga if I may share, no, we are really not from a well-off family. Okay, so taga Taytay kami, taga Rizal, magkababata talaga kami legit. Plus nakabili siya ng kotse, sabay nga lang kaming sabay nga lang kami tumatawid ng ng tulay na manipis para makapunta kami sa isang subdivision. Ganong klase, no? So sabi ko, bakit ganun nakabili siya ng kotse, 1 taon pa lang siya dyan sa trabaho niya. Okay, anyways, kliyente po ako ni BM Cas bago po ako maging agent. And last but not the least, dahil kliyente nga ako, no, nakita ko kung gaano ka-purposeful yung career na ginagawa niya. Lalo na nung namatay yung mother ko, no. I lost my mom when I was 14 years old, my biological mom, because of stage 4 breast cancer. So pinagdaanan talaga namin yung lugmok talaga, as in walang-wala talaga kami. Okay? So sabi ko, dahil doon sa nangyari sa mother ko, naging advocate ako ng mga cancer patients, no. So sabi ko, hindi man ako direct na makatulong sa mga cancer patients, no. Pero yung pagiging isang financial advisor kasi, pwede akong makatulong sa pamilya ng mga cancer patients. Right? No? So sabi ko, parang sige na nga, go ko na yan. So the rest is history. 2 years after, nag-join ako sa ProLife UK. But it wasn't easy for me kasi marami akong naging question sa ulo ko. Okay? Sa utak ko. And probably kayo pong lahat dito, nagkaroon din kayo ng mga ganitong dilema. Okay? Parang gusto ko, pero paano ko ba gagawin tong business na to? Sino ba bebentahan ko at i-recruit ko? Rookie lang ako. Bakit ako magre-recruit agad? Okay? Paano ako makakabisado lahat ng tinuturo? Kaya ko kaya? Ano ang dapat kong unahin? Benta o recruit? Yan. Pwede bang mag-UM ang walang leadership experience, especially sa akin na wala akong corporate background, do? Pwede bang maging unit manager ang isang introvert? Introvert pa po ako sa lagay na ito, ha. Dito ko na lang po siya na-develop eventually, okay? Pero dati talaga, hirap na hirap ako mag-initiate ng conversation. Hi, hello, sobrang hirap na sa akin nun. Okay, dito ko na lang siya kinonquer. Is this really for me? Sino nakapagtanong ng mahiwagang question na to sa buhay niya dito sa Prove Business? Pwede ko po bang malaman? Okay? Sino nakapagtanong, is this really for me? Okay? Kasi ako, naging tanong ko na siya. Kasi many times din naman, no, I must say, marami na naman tayong pinagdaanan. Okay? Na hindi lang basta-basta. Okay? Kaya yung UM-ship talaga, hindi din siya basta-bastang nakukuha din. Yan. Okay. So, because of that, no, dahil nga, tinulungan din naman ako ng mentors ko, tinulungan ako ng recruiter ko, no? Sabi sa akin, AG, hindi mo naman kailangan alamin lahat in just a snap. All you have to do is just take, you don't have to see the whole staircase. All you just have to do is to take that first step. Okay, simulan mo muna sa unang hakbang. Okay, kaya sabi ko, sige game, hahakbang ako.
Okay, even if this is out of my comfort zone, hahakbang ako. Kasi tama nga naman, hindi ko naman malalaman kung hanggang saan ang kaya ko and what's really in store for me kung hindi ko alam at hindi ko naman sinusubukan. Okay? So, that's it. Okay? Kaya naman, pagpasok ko dito sa pro, tinodo ko na kaagad. Ginalingan ko na kaagad. Why? Because ako, I always believe na kapag may ginawa ako or may pinasok akong isang bagay, hindi pwedeng mediocre ako. Gusto ko, makikita talaga ako. Gusto ko, nag-excel ako. Kasi parang, bakit ka pa pumasok? 'Di ba? Display pang ano lang, maaalikabukan lang tayo, 'di ba? So dapat talaga gagalingan natin. So sabi ko, ang mindset ko, okay, since ang tagal ko nagpabebe, 2 years, kailangan pagpasok ko, kilala ko. Yung gano'n, yung gano'n, dapat mayroon akong iiwan na marka. Gano'n, may legacy, may impact dapat ako, na dapat ako nagagawin, no? So kaya niya, no, in less than 3 months, I was able to reach RHC, baliktad pa. Okay, so probably yung sa inyo mas mabilis pa nakuha. Okay, alam niyo po ba, I was coded in July 17, 2020. My first recruit was coded ng July 29, 2020. That was just 12 days apart. Bakit? Kasi nagre-recruit na po ako, wala pa akong lisensya. Ganun ako naging intentional because I always believe that recruitment has to be intentional. Okay? So, klaro sa akin, nung pagpasok ko dito, right after kong ma-BYB ni BM Richmond, sabi niya sa akin, ang kailangan mong gawin, magbenta, mag-recruit, maging manager. So yun yung in-instill ko sa isip ko simula na nagsimula ako. Kaya wala pa akong lisensya, nagre-recruit na kaagad ako. 12 days apart lang. No? Kaya naman, after few months lang, meron na kaagad akong 4 direct coded agents. Okay, so dyan lang naman din ako nagsimula, yung 4 na yan. Okay, dyan ko lang naman siya sinimulan hanggang sa tinrabaho ko lang siya at nangarap lang din ako. Okay, I'd just like to show you yung timeline ko lang po, no? Paano ko siya na-reach. Okay, 2020 ako nag-start, July 2020, no? So 5 months lang akong nag-part-time. TLA ako, July, August, September, October, November. No, actually yung 4th month, wala na akong lisensya. Okay, na-hold na yung lisensya, hindi pwedeng magbenta, walang komisyon. Pero you know what, hindi po ako tumigil. Hindi po ako nagpahinga niyan. Ang ginawa ko po, minaximize ko po siya. Nagbebenta pa rin po ako, nagpe-present pa rin po ako, nagre-recruit pa din po ako. Going back, kanina po napanood nyo, no, nasa GMA ako, backstage. Promise, hindi po ako nagre-rehearse. Ang ginagawa ko, nagbebenta ako backstage. Nagre-recruit ako backstage. Kasi ang mindset ko, matalo man ako dito sa competition na to, mananalo ako kasi na-insure ko kayo. Ganun yung mindset ko, no? Kaya 4 sa mga co-contestants ko, kliyente ko. Yung isa sa kanila kumuha ng Elite 5. Rookie pa lang ako nun, Elite 5 at saka Pro Meal. Nabentahan ko kaagad. Okay, so pinasok namin siya nang bumalik yung lisensya ko. Also, nagre-recruit rin ako. Segment producer namin, nire-recruit ko talaga. Ganong level, no? Intentional talaga. Kahit, parang kumbaga, never kong tinanggal yung hat ko ng pagiging isang financial advisor. Yeah, no? So I ended AC in 3 months, ended with 1 million NAP ako nung 5 months akong part-time. By 2021 po, nag-Monday agent ako. Sabi ko, Monday agent ako, ganyan. Full-time, pero tumatanggap pa rin ako ng mga racket-racket. Sobrang hirap kasi i-let go talaga. Lalo na, bumabalik na yung event. So sabi ko, okay na to. Nabibigyan ako ng shows, ganyan. Nabigyan ako ng song, nabigyan ako ng film. So sabi ko, okay na. Kasi childhood dream ko rin siya. So it was very hard for me to let it go. However, no, meron na akong 20 manpower. Nung 2021 pa lang, plus 10 directs na ako. So nare-realize ko na, sabi ko, it's quite unfair for them na hati yung oras ko. Okay, so unti-unti parang sinusubukan ko na tumatanggi na ako sa mga events, ilan-ilan na lang. Kung dati 10 events sa isang buwan, no, ginagawa ko siguro 6 na lang hanggang 5 na lang, paunti-unti. I was able to hit early AC, SAC, almost MDRT po ako nung 2021. It was my parang one of my heartbreaking moments here in Pro. Kasi imagine 98%. Parang lahat na mini-message na ako, DM siya, Miss Divine, ganyan. Siyempre rookie ako, no, pero pressured ako. Pero kasi kasalanan ko rin, it wasn't intentional. Parang nung nakapansin ko na lang, ay, ang dami ko ng benta, pwede ako mag-MDRT. Tsaka ko lang siya, sige, MDRT ako, ganun. Pero mali pala talaga siya, no, kasi last 2 quarters of the year na lang ako tumrabaho, no. Pero 98%, sayang pa rin naman yan. Alam niyo po ba kulang ko dyan? 100 plus lang.
100 plus lang kaya iyak ako ng iyak kay BM Richmond tsaka kay BM Cast that time, no? So, however, no, I ended the year as top 6 agent, consistent unit and top agent po ako noong 2021. 2022, nag-decide na ako, sabi ko, game na. Magfo-full time na ako because pinapagalitan na ako nila BM Richmond. Vino-voice message na ako ni BM Shasha. Gusto mo bang mag-UM? Kung gusto mo mag-UM, kailangan na full-time ka na. Wala ka ng ibang trabaho. Eto, nakasabay ko si BM, sila BM Van ng travel ko ng Bali, Indonesia. Before flying to Bali, Indonesia, tinest talaga ako ng fate talaga. Okay? Paano nangyari? Tumawag sa akin yung GMA, binibigyan ako ng bagong show. Tapos, yung taping ko ng first show ko na yon was during my flight ko going to Bali, Indonesia. Yun yung travel namin nila BM Van. I was praying so hard, umiiyak ako kasi sabi ko gusto ko mag-unit manager pero itong binibigay sa aking trabaho, parang baka ito na yung childhood dream ko. Umiiyak talaga ako, hindi ko alam gagawin ko, kinakausap ko yung parents ko, ano bang gagawin ko, ganyan. I was really torn back then. Pero you know what? Pumikit lang ako tapos nagdasal ako. Sabi ko, Lord, let your will be done. Kung saan mo ako nakikitang mag-succeed, please, dun mo ako dalhin. Alam niyo po, after few hours na medyo na-down talaga ako ng sobra, minessage ko po yung coordinator. Sabi ko sa kanya, Sir, sorry po, hindi po ako pwede kasi may flight po ako going to Bali, Indonesia. At yun po yung simula na sabi ko, wala nang ibang pwedeng humadlang sa akin, dire-diretso na to, mag-UM na ako. Okay, so that's why nag-aspire na kagad ako, nilaban ko na siya ng todo. One whole year ko yung 2021 to 2022, no? Nag-early AC, nag-SAC, nag-top 2 sa branch. Nag-hit po ako ng OJT ko ng UM-ship August pa lang po. August 2022. Yan. Tapos, 'di ba syempre pag nag-OJT ka, nung nag-OJT ka, kailangan tapusin mo kagad yung 300k mo na APE, no, plus 1 coded recruit. Ang ginawa ko po, tinapos ko kagad sa first week pa lang ng October. Why? Because ang mindset ko, kailangan yung October, November, December, kailangan ko ma-double up yung parameters ko. Okay, so luckily, no, and of course with the help of my teammates, my mentors, my unit manager po, no, we were able to double it up, no. Nag-end po kami with 16 million team APE with 57 manpower bago po tayo ma-promote ng January 2023. Yan, no. So, syempre nakaka-happy kasi hindi lang ako yung mag-isang sumasagwan. Yan, no. Kaya naman nung 2023, ayan, na-promote tayo. Yan, kasabay ko sila UMJ, no? Classmate ko yan. We were promoted ng UM mid-January. Nag-achieve tayo ng bronze unit ng May. Nag-achieve tayo ng silver unit ng July. And because of teamwork din, no? Na-qualify na tayo kagad, no, sa Dubai with 2 seats, Hokkaido, Japan, 1 seat, 1 seat sa Taiwan. Now, we are at 20 million team APE as of October with 75 manpower po. Okay, so napansin ko lang talaga, no, yung ginagawa ko lang talaga from the very beginning when I was still an AUM, yun pa rin yung ginagawa ko at ini-improve ko lang siya over time. Ngayong unit manager po ako. Okay, kasi ang labanan talaga dito, no, parang naniniwala ako na ang labanan talaga dito, it's not just about hard work, hindi lang siya basta magaling ka lang. Okay, hindi basta magaling ka lang magsalita, mamawer-mawer, hindi lang siya ganon. Okay? Naniniwala ako na ang labanan talaga dito, consistency. Consistency talaga. Okay? Kung ano yung ginagawa mo, nag-i-effect talaga sa'yo, kailangan ginagawa mo pa rin siya hanggang ngayon at ini-improve mo lang siya. Okay? So nakakatawa naman, I believe na yung mga kasama naman natin dito, mga aspiring unit managers, mga core leaders for sure, no. So ang maganda lang dito, walang concealment sa mga sasabihin ko. Hindi ko kailangan mag-sugarcoat. Okay? So ngayon, syempre, what pushed me to aim for agency leadership? Bakit ba AG? Bakit ganun ka kagigil? Bakit gustong-gusto mo mag-UM? Okay? Naniniwala po ako na unang-una dapat malinaw sa'yo anong rason mo kung bakit ka mag-unit manager, bakit ka mag-agency leadership. Okay? At hindi lang siya basta rason. You have to dig deeper into it para mas malalim yung rason mo kung bakit mo siya kailangan gawin. Kasi nakakapagod siya. Okay, hindi siya yung bastang, alam mo yun, parang overnight pagtulog mo UM ka na, hindi siya ganoon.
Pero dahil nga malalim yung rason mo kung bakit mo gustong mag-UM, kahit nakakapagod siya, gagawin mo pa rin talaga siya. So number one, syempre, gaya ng sinabi ko sa inyo guys, na hindi ako galing sa mayamang pamilya. That's why, for sure, number one, okay, we really want the best life for ourselves and for our family. Tama ba ako? Andito ka, pumasok ka dito from the very beginning, bakit ka nandito? Okay, kasi gusto kong magbigay ng magandang buhay sa pamilya ko. Naranasan na namin yung mahirap talaga na buhay. And I don't want that to happen again. Hindi na ako papayag. Parang for me, kasalanan ko na kung hindi ko pagagalingan na meron na akong opportunity. Kasalanan ko na kapag mahirap pa rin kami, kahit may opportunity na ako. Diba? Anong rason ko para hindi ko pagalingan? Andyan na yung sistema, andyan na yung support system. Grabe na parang lahat na lang isusubo na lang sa atin, kakainin mo na lang talaga. Okay? So ako, from the very beginning hanggang ngayon, ang pinaninindigan ko talaga, kailangan kong galingan kasi kailangan ko makapagbigay ng magandang buhay sa family ko. Especially, my parents are not getting any younger anymore. I have my dad with me now, kasama po yung stepmother ko. Yung tatay ko po, tinapangan ko talaga yung loob ko. Sabi ko sa kanya, pa, umuwi ka na dito sa Pilipinas. He's been working abroad for 2 decades, more than 2 decades. Sabi ko sa kanya, pa, uwi ka na dito. Hindi pa ako unit manager nito, pero pinauwi ko na siya. Sabi ko, pa, umuwi ka na dito, ako na bahala. Ang lakas ng loob ko, no? Kasi I'm very confident sa system na meron tayo, sa business na meron tayo, no? Isa pa sa mga nangyari, no? Isa sa mga dagok sa buhay namin. My mother, biological mother, died because of stage 4 breast cancer. No, and yung nanay ko, yung stepmother ko, no, she was diagnosed with colon cancer naman. So sabi ko parang bakit ganon? Okay? So kailangan ko pang bilisan. Kasi pag hindi ko pa binilisan, ano pang kaya kong ibigay sa kanila? Okay? Next. Other than that, no, I really want to prove myself. Sino dito yung marami na na-experience nyo na hindi kayo pinagkatiwalaan ng mga binibentahan nyo at nire-recruit nyo? Even yung family members, relatives nyo, hindi kayo pinaniniwalaan sa ginagawa ninyo. Meron po ba? Meron ba? Okay, wala. Okay, so feeling ko ako lang. Okay. Marami akong pagkakataon na ganito na I can still remember. Ayan, me dati, noon, at first. Okay, no? So ako rin ganon. Ang daming pagkakataon talaga na parang kasi ang konsepto ng mga, lalo na mga matatanda, no? Ang konsepto nila, ang pagiging successful, kailangan nakakurbata ka, nakaupo ka sa tapat ng computer, nasa office ka. So kapag ahente ka, hindi ka successful, talaga ba? Okay? So I really want to prove myself. Especially sa mga nagre-reject sa akin, na mga nire-recruit ko talaga na parang hindi mo fa-flyan and all. I really want to prove myself. Why? Because I always believe that success is the best revenge. Naniniwala ba kayo doon? So gusto kong patunayan na kailangan maging successful ako dito para sa lahat ng mga hindi naniwala sa akin. Matitikman nyo ang ganti ng api. Ganun levels, no? Okay? Kala mo naman aping-api talaga. Pero I really want to prove myself na kaya ko talaga siyang gawin. Okay? Na pagsisisigan nyo, bakit di kayo tumuloy sa akin? Bakit di kayo sumama sa akin? Okay? Kailangan maging successful ako para sa lahat ng mga nag-doubt sa akin, nagdalawang isip sa akin, makita nyo, nasa ibang bansa na ako. Doon ako umiinom ng wine. Diba? Yung mga ganong levels na pang teleserye talaga. And last but not the least, no? Ito isa sa mga kinakapitan ko talaga until now. I really want to make my recruiter and my mentors be proud of me. Okay, naisip niyo po ba yung ganito? Okay, ako kasi, kaya ginagalingan ko talaga from the very beginning. Imagine niyo, 2 taon ako nagpabebe, tapos hindi ko pagagalingan. Hirap na hirap silang i-recruit ako, tapos hindi ko pagagalingan. I really want to make them proud of me. Yung tipong pag tinanong nila, parang kunyari tinanong kay UMCAS, okay? Parang sabi sa akin, pag tinanong siya, UMCAS or BMCAS, sino pinakamagaling mong AUM? Or sino pinakamagaling mong agent? Gusto ko proud niya sasabihin, taas noo siya, babanggitin niya yung pangalan ko. Gusto ko yung ganun, okay? Gusto ko maging proud sila sa akin, yung nagtuturo sa akin, para hindi sila sayang, para hindi nanghihinayang yung mga ini-effort nila sa akin. Yan. So itong 3 lang naman to, yung kinakapitan ko, sabi ko, kailangan ko siyang gawin. Ito yung kailangan kong isipin. Ito yung mindset ko para maging agency leader ako. Yan. And next, syempre, how did I make it possible? Paano ko siya ginawa? Syempre, it's a matter of attitude, mindset, tsaka kung paano ka magtrabaho talaga.
Okay? So, syempre sa attitude and mindset, number one, self-discipline. Paano self-discipline? Dati talaga, late ako palagi. Late palagi ako. Pag ang call time 1 PM, nag-aasikaso pa lang ako, dadating ako 1:30. Nasanay ako ng gano'n dati. Okay? Pag Zoom meeting, naka-off cam ako. Yan. Kailangan pa pagsabihan ako, bebembangin pa ako. Okay? Ngayon, dinisiplin ko talaga yung sarili ko. Hindi pwede. Why? Kasi anong makikita sa akin? Anong culture at norm yung makikita sa akin ng mga teammates ko kung gano'n ang ginagawa ko? Okay? And I really need to help myself. Okay? Kasi hindi talaga ako magpa-progress talaga dito kung sa sarili ko hindi ko ma-manage. Tama ba ako? It's very hard to manage a team kung ikaw mismo sa sarili mo hindi manageable yung sarili mo. Tama ba ako? Second, yes, attitude. I'm pretty sure naririnig niyo na to many times. Kung naririnig mo na siya many times, it only means wala namang ibang sekreto. Kailangan mo lang siyang gawin talaga. Many times, yung kumbaga yung gustong mangyari ni na BM Richmond ni na BM Cass, no, hindi ko nagigets talaga. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit lagi ako yung ina-assign? Bakit ako yung ganito? Whatsoever. Daming ganon, dami kong moments. Pero never silang nakarinig sa akin na no, ayoko, hindi ko gagawin yan. Hindi ko yan trabaho. Wala silang narinig sa akin na ganon. That's something that I'm really proud of, no. Lagi ako naka-yes sa kanila. Because I always take everything as an opportunity for me to grow. Naniniwala ako na sinasabi sa akin to ni BM, pinapagawa sa akin to, china-challenge ako because they want me to become the best unit manager. Diba? Ganun siya. So, kailangan kong mag-yes talaga. Third, grit talaga. When we say grit talaga, it has to be a combination of passion and perseverance. Passion, ibig sabihin lang yan, kahit napapagod ka na, kahit feeling mo wala pang resulta, no, mag-enjoy ka pa rin, happy ka pa din. Kasi passionate ka sa ginagawa mo. When you are passionate in everything that you do, you will find happiness. And when you're happy, no, you will just take the work very easy. Hindi ka ganun parang lulugmok ka talaga, mahihirapan ka and all. Perseverance, of course, from the work itself. Diba? Parang ilang beses ka mang tumaob dyan, ilang beses ka mang madapa dyan, babangon at babangon ka talaga. Hindi mo siya titigilan hanggang sa ma-reach mo talaga siya. Number 4, I always make sure to be supportive, very supportive to my teammates, to my mother unit manager, and to my branch manager. Something that I'm really proud of, no. Never ako naging pasaway talaga sa branch manager ko. Never ako naging pasaway talaga sa mother unit manager ko. Na parang sa akin talaga, parang kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kasipag, kung hindi naman natin na ibibigay yung suporta sa unit manager natin, sa branch manager natin, baliwala. Okay? Kasi naniniwala ko, this is karma business. What you do to other people will just, come back to you. So kung hindi ka sumusuporta, anong suportang hihingiin mo sa ibang tao? Same with my teammates. Sinusuportahan ko sila in all their endeavors talaga in life. Number 5, we have to make sure that we really have a very strong emotional and mental stamina. Kailangan meron tayo na ganito. Marami kang makikilala sa teammates mo, no? May mga kanya-kanya silang dilema, may mga kanya-kanyang problema. Yan, no? Talagang yung trabaho ng pagiging isang unit manager is a test of faith and character. Okay, parang ganon ka na lang talaga sa sobrang gigil talaga. Parang seryoso ba? Nakailang turo na ako, yung ganon. Parang seryoso ba? Nakailang usap na tayo pero ganyan pa din. Parang okay. No, so dito sa pagiging UM talaga, na yung journey sa pagiging UM, ito talaga yung nagpabait talaga sa akin ng malala. Sobrang ako guys. So dahil nga introvert ako, ang dilemma ko talaga, hirap sa akin makipag-usap sa ibang tao. Parang ang bilis ko maubusan ng social battery. Pag hindi mo ko magets, pag hindi tayo same ng wavelength, parang ayoko na makipag-usap. Ganon. Napapagod ako, naiirita kagad ako, naiinis ako. Pero I have learned, no, what's good with our job, no? Ang maganda sa trabaho natin, when we recruit, it helps us to grow personally and professionally. Tama ba ako? Do you guys agree? No, kasi nga makaka-encounter ka ng iba't ibang behavior, attitude, character, iba-iba 'yan. And wala kang ibang choice kundi mag-adjust, umintindi, and be the bigger person, okay, in all instances. Gano'n talaga, no? Ibababa mo talaga yung sarili mo, iintindihin mo talaga sa lahat ng pagkakataon.
Okay, mental stamina. Maraming pagkakataon talaga na magbe-breakdown talaga. Okay, hindi ko kayo tinatakot ha. Siyempre depende pa rin naman 'yan sa inyo kung paano yung tolerance niyo, ganyan. Ako kasi 'no, dahil nga introvert ako, ang hirap sa akin makipag-usap, ang hirap mag-open sa akin. Okay? Pero dahil nga na-exercise ko na siya, okay, very important na kailangan may strong mental stamina ako, kailangan ko siyang aralin. Okay, inaral ko talaga yung sarili ko, pinakinggan ko ano ba yung gusto kong gawin, in-embrace ko rin yung flaws ko, yung imperfections ko, nag-adjust ako sa maraming pagkakataon, sa maraming bagay. Very important siya. Okay? So yun yung attitude. Pagdating naman sa work, work, work. Okay? Ito yung mga kailangan mong gawin kung nag-a-aspire ka maging unit manager. Time management. That's number one. Okay? So kung sa tingin mo yung 24 hours kulang sa'yo, there must be something wrong. Okay, may kulang sa'yo. Parang 24 hours, 'no? Parang na-hit naman natin yung ship pero hindi naman tayo tumodo ng eye bags, yung gano'ng level. Ibig sabihin, nagagawa natin yung trabaho natin effectively and efficiency. Kasi kung lumalagpas ka pa ng 24 hours sa pagtatrabaho, ang dahilan mo kay BM kaya ka late, kasi late ka nang natulog prospecting, may mali kang ginagawa. Okay, ibig sabihin kailangan may time management ka, squeeze in mo sa tamang oras. Tapusin mo ng tamang oras. Okay? Para maging effective and efficient tayo. Number two, you have to know your numbers by mind and by heart. Yung parang pag tinanong ka ni BM, tinanong ka ni UM, anong number mo? Kabisado mo. Ilan ang production mo? Ilan ang manpower mo? Ilan ang magsusurrender sa'yo? Ilan ang madidelist sa'yo? Dapat kabisado mo talaga siya by mind and by heart. Yung tipong napapanaginipan mo na lumilipad na sa isip mo yung 1.5 billion, ganyan, yung 20 manpower, ganyan. Dapat pag gumigising ka, yun na kagad yung nasa isip mo. Ganang levels, okay? So ako umabot ako sa puntong ganon. Parang pag kumakain ako ng sinigang, ang nakikita ko na talaga yung manpower ko lumalangoy sila sa sabaw ng ano, ng sinigang. Ganong levels, no? Grabe pagka-addict sa trabaho, grabe yung pagka-addict sa ship. Number 3, you really have to hire an effective and efficient support staff. Nag-hire po ako ng sarili kong OJT ako nag-start. Nag-hire ako ng OJT ko ng August pa lang ata. September, nag-hire na ako ng sarili kong staff, unit assistant. Kasi ayoko na pagpasok ko ng October, which is sobrang busy ko pagdating sa OJT ko, ayokong nagtuturo pa ako. Gusto ko bago ko sumampa ng OJT ko, naturuan ko na siya, alam niya na yung gagawin niya. May kasabay na akong tumatrabaho. Okay, bakit kailangan ng effective and efficient support staff? Kasi hindi na dapat ikaw yung gumagawa ng admin task. Pag ikaw pa yan, marami kang mako-compromise na dapat mong ginagawa. Imbes nagbebenta ka na lang, mina-manage mo na yung sub-team mo, nagre-recruit ka na lang, pinapalakas mo na lang yung team mo, nauubos pa kasi ikaw pa yung gumagawa ng policy kit. Ikaw pa yung nagche-check isa-isa ng mga issued reports, something like that. Okay? So it was very helpful sa akin na magkaroon ng effective and efficient support staff, no? So ang encouragement ko talaga as early as now. Okay, lalo na sigurado ka natatrabaho mo talaga yung January, no, na 2024 ship. Dapat ngayon pa lang nag-hire ka na. Dapat meron ka na. Okay? Huwag ka nang matakot mag-invest. Yung iba kasi, ay, saka na lang po pag sure na ako. Or saka na lang po pag may kumikita na, hindi siya ganun. Kailangan mo talagang mag-invest sa business mo. Okay? Kailangan mo ng katuwang, kailangan mo ng katulong. Number 4, you have to make sure to establish a very strong and reliable core leader. Sino po dito yung may sub-team na tapos may core leader siya? Meron ba? Pa-type 5 sa chat box. Meron ba? Meron na core leaders? Wala pa? Ayun, si Manette. Okay. Dapat meron na. Okay, dapat meron talaga. Bakit? Kasi hindi pwedeng wala. Okay, para lang tayong Dragon Boat Team. Ano yung ibig sabihin ng Dragon Boat Team? Hindi ba yung Dragon Boat Team, sabay-sabay silang sumasagwan? Dapat meron kang kasabay na sumasagwan. Pag wala kang kasabay na sumasagwan, hindi mo marireach yung finish line ng agad-agad. Make sure na meron kang strong and reliable core leaders. Bakit? Ang ginawa ko po noon, habang nagfo-focus po ako sa personal sales ko, sa personal production ko, sa pagmamanage ko ng team, yung mga core leaders ko po, in-empower ko sila, tinrain ko sila to conduct selling
selling calibration, Pro 1 simulation, proposal making, e-coats, tinrain ko na sila dyan. Tinrain ko sila kung paano mag-revalida ng mga agents, lahat yan tinuro ko na sila. Para habang nagtatrabaho ko on the side, tinatrabaho rin nila yung iba pa. Okay? At importante, yung core leaders na yan, sila rin yung mga nag-a-aspire na unit manager. Huwag kang matakot na, ala, baka maunahan ako nitong mag-UM. No. Kailangan meron ka talagang sumasabay na nag-a-aspire ng UM-ship. Pag wala, mahihirapan ka. Okay? So, nung time ko po na ina-achieve ko po yung UM-ship, I was very vocal to them. Sabi ko sa kanila, gusto kong mag-UM and I cannot do it alone. Lagi ko sinasabi sa kanila yun, I cannot do it alone. Kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan ko kayo. Okay? Ikaw, mag-aspire ka na ng unit manager. Kaya meron akong kasabay na 4 na nag-a-aspire sa team ko, no. So happy ako na na yung mga kasabay ko na yun nag-grow din sila. And nakakatuwa kasi kaka-spin off lang sa akin ng January this year, no. But we are working out 3 spin-off UMOJTs by January din next year. 'Di ba? So kung hindi ko sila pinag-aspire noon nakasabay ko, wala rin akong spin-off, no. Baka matagalan pa. Okay, kasi ako guys, ang mindset ko dapat ang ultimatum ko sa sarili ko 2 years lang. 2 years unit manager, 2 years branch manager. Okay, gano'n siya kabilis. Kasi bakit pa natin patatagalin kung kaya naman talaga natin siyang trabahuhin at mag-double time talaga. Number 5, ayan, give most of your time working with your team. Lahat po ba tayo lumalabas kasama team natin? Nagtatrabaho ba tayo kasama sila? Or baka lagi lang tayong Zoom, baka lagi lang tayo message, rara ng benta, asa na yung benta mo, asa na recruit mo and all. Hindi siya enough. Okay? Know the love language of your teammates. Importante yan. Baka ini-incentivize mo yan, di ba? Hindi naman nila kailangan ng pera. Ang kailangan nila kasama ka nilang nagtatrabaho. Yan, okay? And number 6, ito naman, for sure, obvious, no? Lalo na sa Blue Fox, engage. Make sure that you are building a strong relationship with your team. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng wala. Okay? Kasi ito yung pinaka-foundation mo para gumana talaga yung team mo. Kasi kahit magagaling yan mga yan, if they won't feel the sense of belongingness to your team, kung feeling nila hindi sila valued, hindi na recognize yung existence nila dun sa team, baliwala siya. Okay? That's a very important yan. So this is how we do activation, guys, no? If you want to check this out, pwede naman screenshot nyo kung makatulong po sa inyo, no? So ito lang po yung ginagawa ko when I was an AUM up until now na unit manager po ako. Yan, no? So, ayan siya. Rookie onboarding, AUM pa lang po ako, ginagawa ko na yan. Hiningi ko talaga yan sa unit manager ko. Sabi ko, UM, pwedeng ako mag-conduct nito para meron akong personal touch kagad sa mga recruits and sa mga teammates ko. Kilala ko sila. Alam ko yung common denominator namin. Nalaman ko, in-onboard ko to, mahilig to mag-KTV. Aayain ko to. Nag-aaya ako ng KTV randomly. Ito, mahilig to sa volleyball. Naglalaro ako ng volleyball. Alam ko na kung sino aayain ko. Kaya very important na o-onboard nyo sila personally. Okay, whether face-to-face or non-face-to-face, kailangan mo siyang gawin talaga. Rookie masterclass. Chinatsaga ko po talaga to. Okay, AUM pa lang po ako, nagpaturo na kagad ako kay UM Cast neto. Sabi ko, UM, turuan mo ako, makikinig ako, magsisit-in ako sa rookie tutorial mo para ako na yung magko-conduct sa susunod. Gusto ko siyang gawin. Okay, ganun kasi talaga siya, no? Kapag AUM ka, kailangan yung trabaho mo pang unit manager na. Dapat ginagawa mo na talaga siya. Ito yung sinasabi ko kung gaano ka-strong and reliable yung core leaders ko. Sila mismo yung nagko-conduct ng selling calibration, ng Pro 1 simulation, ng proposal making, sila na yan. Okay, kasi tinuruan ko na sila. Pinasit-in ko lang sila sa akin, pinakita ko, binigyan ko lang sila ng material, aralin nyo siya. Kayo na yung gagawa niyan. Bakit? Kasi gusto ko maging visible din sila sa mga sub-team nila. Ito po yung mga aspiring unit managers ko po. Si Mimi, si Bea, si Bo. Ilan sa kanila na 1 year to 2 years pa lang sila sa Pro. Okay, pero pag tinanong mo sila kung paano mag-present, kaya na nila. Pag pinag-talk ko sila, pag pinag-discuss sila, kaya rin nila. Kasi nasasanay na sila. Nagde-delegate po talaga ako ng task. We also have this rookie passport to monitor our rookies, no? Para alam ko, nakaka-attend ba to ng training? Baka kaya wala tong benta.
kasi hindi siya nakaka-attend ng trainings. Okay? Next, ito yung sales revalida namin. Ginagawa rin namin siya, no, hinahati ko siya, dinidivide namin siya sa mga teammates ko, sa mga core leaders ko rin. Mag-a-assign ako ng isang schedule. Say for example, on Saturday or Sunday, no, 8 a.m. to 12 noon. Yung isang core leader ko, bibigyan ko ng 4 na rookie, yung isa 4, yung isa 4, yung isa 3, 5, ganyan. Hati-hati kami. Pagkatapos namin silang turuan sa selling calibration, babalik sila sa amin after a week para sila naman yung magpe-present sa amin. Tinuturuan namin sila mag-present, ina-assess namin ano yung kailangan mong ayusin, ganyan. Kita nyo nakalagay pa dyan, no? Background noise, may tumitilaok. Imagine mo, pati yung mga ganyang notes nilalagay talaga namin. Bakit? Eh, syempre, gusto namin makita yung mga rookies namin ready talaga. Kumbaga pag sinabak namin sa gera, kaya talaga nilang lumaban. Ganyan, okay? Team AG tracker, no? Itong tracker na to, ginagawa ko na siya even nung AUM pa lang ako. Hindi ako umaasa sa unit manager lang na tracker, sa branch na tracker. I make sure na meron akong sarili ko. Okay? Yung RHC, bilang namin dyan, ilang araw na lang yung natitira para ma-reach mo yung RHC. Nakakatawa because of this effort, no? Sa team ko ngayon, kung di ako nagkakamali, 8 o 9 na yung RHC namin sa team. Sila rin yung mga AC. Okay? Travel na monitor namin siya. Yung exam details, lahat yan. Sa team namin yung full-timers na naka-monitor din yan. Naka-separate din siya. So very very intentional ako pagdating sa pagmo-monitor, pagme-measure because gaya nga ng sinasabi, no, what gets measured gets done. Hindi mo siya matatapos kung wala kang ganitong monitoring. Meron din ako sinasummarize, no, every month. Okay, ginagawa ko na siya ever since na sinasummarize ko lahat ng mga incentives, company, branch, unit para madaling makita ng mga agents. Very yung pagiging OC ko na ilalagay ko naman, feeling ko naman helpful naman sa kanila. Yan. Okay? And then one-on-one sessions. AUM pa lang po ako, nagsiset talaga ako ng schedule sa mga agents ko po. Naglalaan ako ng 1 hour to 2 hours para kausapin sila. Whether about trabaho, pro business, about their family, about their life, kahit nga love life na lang, game lang, basta makausap kita. Hindi pwedeng hindi. Kailangan kitang makamusta. So naglalaan talaga ako ng oras ng ganyan. Intentional. Okay? Rewards and recognitions. AUM pa lang po ako, sub-team leader pa lang po ako. Ang ginagawa ko, every proofing, naghihiwalay po ako ng 20% regardless kung magkano po yung proofing ko. Yung proofing ko man 5,000, 10,000, 15,000, naglalaan po ako ng 20%. Sinisave ko siya. Bakit? Gusto ko kahit sub-team leader pa lang po ako, napapaandar ko na yung sarili kong team. Katulad po nito, di ko na kailangan hintayin yung sa unit, di ko na kailangan hintayin sa branch yung sa company. Nagpapasarili akong photoshoot. Pero syempre, pinagpapaalam ko kay UM yan. UM, pwede po ba na magpa-photoshoot po ako sa team ko? Ako po gagastos. Diba? So kung hindi ako nag-iipon noon pa lang, baka wala rin ako magamit. Aasa ako sa sa incentives. Pangit naman 'yun. Okay? Syempre, again, this is your business. Kailangan nag-i-invest ka sa business mo. Ito ginawa ko, accountability groupings ako sa team ko, no, sa sub-team ko. Hinati ko sila by 5. Tapos yung pinakamataas na benta at pinakamataas na number of recruits, no, sa isang certain quarter, ilalabas ko sila. Una, nag-Star City kami, pero yung pangalawang incentive ko sa kanila, no, nagpa-hiking ako. Nag-camping kami sa Tanay Rizal. Yan, no? So yung mga ganyan guys, no, at least nakikita nila, visible sila na naso-support din natin sila. Sinasamahan po ba natin yung mga recruits natin pag nag-e-exam, pag nagko-contract signing? Ako po sinasamahan ko po talaga. Yung mga sub-team leaders ko po ngayon, sinasamahan din nila. Okay, I make sure na nasasamahan ko sila. Yan. Okay, so ganyan, ilalabas din natin sila. Okay, eto guys, no, hindi pa tayo UM neto, pero lalabas ko rin yung core leaders ko. Mag-iipon ako dyan 20,000 to 30,000. Iniipon ko talaga siya intentionally para sa kanila. Okay? Spotlight. I give them spotlight. I make sure na yung mga rookies, no, whether may na-achieve ka na or wala pa, bibigyan kita ng spotlight. Okay? Para mas ma-push ka talaga. Kaya yung title ng event namin, Spotlight. I'm giving it to all the rookies, mga newly coded, ganyan, or yung mga bago-bago.
Ganyan, binibigay namin talaga. At ang nag-host ng diyan, mga core leaders ko din, hindi ako. Ay ba kasi magsawa na yung mga teammates ko, ako na lang ako nakikita. Parang syempre bigyan natin sila ng 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 time na sila naman yung mag-shine. Okay? Next, kasi gets naman na nila yun eh. Gusto natin mag-unit manager, no? So bigyan din natin sila ng spot. Yan. Eto, kaya yung sinasabi ko, very important ang engagement. Okay? Engage, engage, engage. You have to make sure that you are working with them. Palengke Drive, dapat ikaw yung nag-i-initiate niyan. FinSem, dapat ikaw yan. Prospecting Hour, dapat ikaw yan. Eto guys, no, aaya lang ako ng mga teammates ko. Tara, office tayo, prospecting hour lang tayo. Gagawin ko, bibili lang ako ng merienda. McDo, BFF fries, donut, magkano lang naman yan? 1,000. Diba? Pero kasama ko na silang nag-work. Diba? Meetings and all, ganyan. I make sure na nakakapag-engage ako sa kanila. Also, we have to celebrate wins with them. Kapag may mga awarding, sinasamahan ko talaga sila. Okay? Siyempre maganda rin, dapat ikaw rin na nag-a-aspire kang unit manager, nakikita nila na nag-a-achieve ka din. Para may mairarara ka sa kanila na kailangan mag-achieve ka. Parang siyempre tataasan ka ng kilay ng mga yan. Kung rara ka ng rara ng achievement, tapos ikaw naman walang achievement. Di ba? So make sure natin na na-achieve din natin siya. Okay? Para sama-sama tayo nagsi-celebrate ng wins natin. Next, make sure to have fun with them. Hindi pwedeng puro hingi lang tayo ng benta, ng recruitment and all. Mag-aya ka ng labas. Okay? Lalo na kung ang tina-target mo talaga or yung composition ng team mo, Gen Z, young millennials talaga, kailangan nating mag-adjust. Okay? In the middle of the week, mag-aaya talaga ako, tara BGC tayo. Ganyan, inuman lang, gano'n. Hindi mo naman kailangan sagutin lahat yan eh. 'Di ba kung sub-team leader ka pa lang, hindi sabi mo, "Oh guys, magbibigay ako 5,000 tapos the rest, oh hati-hati tayo. Sinong gustong sumama?" Gano'n lang. Okay? Labas kayo, maximize niyo yung mga pa-incentive ng branch, ng unit, no? Kapag meron tayong mga circle of champions, mga ganyan, na yung mga pa 100K club, pasamahin natin. Kailangan sumasama tayo diyan. O sama tayo dito, 'di ba? Kasi libre mo na yun eh, para ma-engage sila sa iyo. Okay, ito yung sinasabi ko. Nalaman ko sa rookie onboarding na mahihilig kumanta tong mga to. Anong ginawa ko? In the middle of the week, nag-aya din ako ng KTV. Sinasadya ko talaga na middle of the week para maano sila, ma-tempt sila na ma-push sila rather na mag full-time. Ito full-time na, ito full-time na, ito full-time na, ito full-time na. This year magfu-full-time na to. Okay, kasi pinapakita ko sa kanila kung gaano kasaya yung time flexibility natin. Pa-quiz bee, yung mga ganyang activities, minsan hindi naman natin kailangang gumastos ng malaki. All we have to do is to be creative sa ginagawa natin. So yan, katulad niyan, kung makikita nyo naman sa picture, no, well-engaged talaga yung mga teammates because I can see the power in engagement. Pag engaged talaga, well-engaged yung mga teammates natin, hindi magiging mahirap sa atin na patrabahuin at pakilusin din sila. Okay, sa branch outing, Star City, bowling, after meeting, nagbo-bowling lang kami. Kasi ganyan lang naman ginagawa sa akin ng unit manager ko. Ina-adapt ko lang, ini-improve ko lang siya. Eto guys, no, nag-hire ako ng isang camping site. Nag-rent ako ng camping site sa Rizal, no? Tapos dyan kami, nag-sub-team kick-off kami dyan. Walang usap ng trabaho, ginawa namin dyan magdamag. Nag-amazing race kami, kumain, nag-video kami, nag-inuman. Ganun lang. Okay, pero yung mga yan, nagpo-produce sila. Most of them mga part-timers pa sila. That time, okay? Kaya ngayon, 22 full-timers ang meron ako ngayon sa team ko. Okay? And still working na mas dumami pa. Okay? So, ayan. So dahil sa consistent effort natin na sa lahat ng ginawa natin from this, na nagsimula ako ng 4-5, now with 75 manpower na. Okay? And it's because of the consistency na ginagawa natin ever since. Okay? Matrabaho, yes. Maraming sacrifices, yes. Pero kasi it's all worth it. Kita-kita naman yung resulta, guys, no? Ano yung resulta? Imagine niyo, etong tinabaho ko yung Switzerland all by myself. 'Di ba? One seat lang. Pero dahil sa effort natin, dahil sa pinagtrabahuhan natin yung UM-ship, yung mga ganitong travels na ibibigay na sa atin. No, 2 seats sa Dubai, 1 seat sa Japan, 1 seat sa Africa, sa Taiwan and all. And it's because no, tinulungan natin yung teammates natin. Ngayon sila na yung tumutulong sa atin na ma-achieve tong mga ganito. And last but not the least, because of those efforts, in just span of 2 years, nakabili tayo ng ganitong bahay. Na wala naman akong ganito dati, no? Parang 2 decades wala kaming sariling bahay.
Malayo pa siya sa dream house, hindi naman siyempre dream house natin yung may swimming pool, 'di ba? Yung mga malalaki talaga. Pero this is really a big milestone for me. Kung hindi ko siya in-effortan, hindi ko pinagigilan yung UM-ship ko, baka yung travel, 'pag gusto na mag-travel ng tatay ko, ng nanay ko, yan, nabibigay ko naman sa kanila because I always believe that our family deserves a beautiful life. Yan, no? And so with that, I'd like to end this with this quotation. No? Remember that success is a journey, not a destination. Na hindi kayong bastang destination, stop ka na doon. Hindi siya ganun. We have to enjoy the process and keep moving forward. No, let us not embrace any excuses, but rather let's embrace excellence. Okay, you just have to trust the process, do the system, gawin mo yung sistema, pagdadaanan mo na talaga siya. Okay? And when you embrace the system, the results will always be given. Yan lang. So thank you very much everyone. I hope na meron akong na-add na value sa inyo. Ayan, sorry kung overtime po ako. Salamat po. Thank you, AG. Thank you so much.